afternoon, my dear sisters and brothers, and welcome to the Manila Cathedral for those who are pilgrims of hope. Our gospel reminds us that love of God and love of neighbor come together. When Jesus was asked which is the greatest commandment, he said, "This is the first, love of God. And this is the second, love your neighbor." They go together. You know, I realized that even blessings come to us in the form of the cross. Kapag nagkatapos ng misa, sasabihin ko, "And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit." After the Mass, if you have your rosaries and other religious articles that you want to be blessed, I bless this with this gesture. Even blessings come to us in the form of the cross. And the form of the cross is vertical, love of God, and horizontal, love of neighbor. It means that we cannot just love God alone. We must also love our brother and sister. We must love each other. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, basta ako nagdarasal, nagsisimba, mahal ko ang Diyos, mahal ako ng Diyos, tapos na. Okay na yun sa akin. Hindi. Sa Ebanghelyo, ipinapaalala sa atin, hindi natin pwedeng mahalin ang Diyos nang hindi natin minamahal ang ating kapwa. At merong mga tao na sapat na para sa kanila ang magmahal sa kapwa. They show kindness to people, they do philanthropy, they donate much of their wealth, no? But they don't believe in God. Mali din yun. Kasi ang pagmamahal natin dapat nagmumula sa ang pagmamahal natin sa ating kapwa ay dapat na nagmumula sa pagmamahal natin sa Diyos. So they come together, love of God and love of neighbor. And so the question is, who is my neighbor? And how can I show my love to my neighbor? One way, there are so many ways. One way of showing love to our neighbor is by seeing to it that we make the right decision on May 12. What's with May 12? That is national and local elections. Ngayon pong araw na ito, nagsimula ang pangangampanya para sa mga local positions. Governor, vice governor, mayor, vice mayor, councilors. Marami ang mga gustong magpatuloy ng paglilingkod. Meron naman na gustong magbalik sa paglilingkod. Sa araw ng eleksyon, tayo ang hari. Kaya nililigawan tayo. Sinusuyo tayo. Sa araw ng eleksyon, tayo ang hari at reyna. Tayo ang pipili. Ngayon, maipakikita natin ang pagmamahal natin sa ating kapwa sa pamamagitan ng tama na pagpili ng ating mga leader. Sino yung pipiliin natin? Yung pakikinabangan natin? Yung may ibibigay sa atin? O kung yung may iisiping maganda para sa bayan? May proposal na maganda para sa mga mahihirap. May mga plano para mabawasan ang hirap na dinaranas ng mga Pilipino. Remember, loving God and loving neighbor, they go together. And loving neighbor is not only shown
by dole-outs, by donations, but by seeing to it that the Philippines will be a better country, not only for us, but especially for the poor. Baka mamaya, ang pipiliin natin, yun lang magpapatuloy ng mga korupsyon sa gobyerno. Yung magpapatuloy ng pangungurakot sa bayan. Hindi yon ang pagpapakita ng pagmamahal. Sana po sa mga araw na darating, sa gitna ng mga ingay ng pangangampanya, samantalahin natin ang pagkakataong ito upang pag-aralan natin ang bawat kandidato na nanunuyo sa atin. Isipin natin, sa pagpili ko sa kandidatong ito, iniisip natin hindi lamang ang kapakanan ko, kapakanan ninyo, kundi kapakanan ng bayan. Otherwise, if we don't pray over our decisions, ganun na naman. Huwag nating tiisin ang pwede namang lutasin. Tayo daw mga Pilipino matiisin no? Napagtitiisan natin ang maraming bagay. Napagtitiisan natin ang baku-bakong daan. Napagtitiisan natin ang kakulangan ng gamot sa ospital. Napagtitiisan natin ang traffic. Mga minamahal kong kapatid, hindi lahat ng pinagtitiisan ay dapat na ipagpatuloy. Love God, love your neighbor. They come together. Amen.